Pero bakit hindi niyo sinabi sa amin ang tungkol sa tunay niyang pagkatao? Bakit kailangan pang matuklasan ang anak ko sa ganitong paraan? Sumusobra na talaga kayo. Kayo ang dahilan kung bakit nagkakasira kami ng lola ko. Sadyang napakahalaga ng family bonding time. Pero paano kung ang isang masaya sanang excursion ay nauwi sa isang lugar kung saan naghihintay ang kapahamakan? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Masasabi kong kulang ako sa aruga noong bata pa ako. Palaging busy ang mga magulang ko sa trabaho. Kung hihingi man ako ng oras sa kanila, madalas na hindi nila ako pinagbibigyan. Kahit nga madalas din silang pagsabihan ng lola ko, hindi pa rin sila nakikinig. Hanggang noong 10th birthday ko, sa wakas ay napagbigyan din nila ako. Kaya lang, ang isa sanang masayang birthday ay nauwi sa isang kakaibang experience. Ang ikukwento ko po ngayong araw ay tungkol sa nangyari sa amin ng pamilya ko. Lagpas 1 dekada na ang nakalipas. Opo, 10 taong gulang pa lang ako noon pero tandang-tanda ko ang bawat detalye ng mga pangyayari. Ako po si Riza at ito ang kwento ng pamilya namin at kung paano nito nabago ang pananaw ng pamilya ko. Anak, birthday mo na bukas ha. Anong gusto mo regalo? Gusto mo ba ng bagong manika? Sabihin mo lang at ibibigay namin ng daddy mo. Mommy, hindi na po ako bata para maglaro ng dolls. 10 years old na nga po ako bukas eh. Ay, sorry anak. Naku, hindi ko napansin na lumalaki ka na pala. Para sa akin kasi baby pa rin kita. Ano na bang gusto mo? Tutal, dalagita ka na. Gusto mo ba ng bagong damit, bag, o shoes? Pwede na po ba tayong mag-beach? Ay naku anak, ano kasi? Hindi pwede kasi may pasok sina mommy at daddy bukas. Ayos lang po ako, Mommy. Hayaan niyo na po. Matutulog na po ako. Anak, teka lang. Baka pwede naman natin pag-usapan kung anong gusto mo. Basta hindi lang beach kasi malayo tsaka may pasok kami. Gusto mo ba kumain na lang tayo sa restaurant? Pagkagaling namin sa trabaho, didiretso tayo ron. Ano? Saan mo gusto? Ayos lang po ako. Hindi na po kailangan. Anak, huwag ka naman ganyan sa amin ng mami mo. Alam mo naman na busy kami sa trabaho, di ba? Nagtatrabaho kami para sa'yo. Para sa kinabukasan mo. Alam mo naman yun, di ba? Kung para po sa akin, bakit hindi niyo po ako binibigyan ng oras? Parehong natigilan sa pagsasalita ang mommy at daddy ko. At dahil wala na nga silang masabi, bumuntong hininga na lang ako at saka nagpaalam sa kanila na papasok na ako sa kwarto ko para matulog. Wala naman kasi talaga akong ibang wish kundi ang magkaroon kami ng family bonding. Hindi lang yung kakain sa restaurant, gusto ko rin ng outing. Baka isipin ng iba na maarte ko pero hindi. Parehong nagtatrabaho ang mommy at daddy ko sa isang magandang kumpanya kaya alam kong marami silang pera. Yon ang madalas na sinasabi sa akin ni Lola sa tuwing bibisita siya rito at pagsasabihan sila mommy at daddy dahil sa pagpapabaya nila sa akin. Hindi nila ako binibigyan ng time kahit weekends. Mas gusto nilang makipag-bonding sa friends nila. Deserve daw nila yon para sa 1 linggong pagpapagod sa trabaho. Noon akala ko normal lang yon pero habang nagkakamalay ako, unti-unti kong nare-realize na dapat palang nakakabanding mo ang parents mo. Ganon kasi ang classmates at friends ko. Every Sunday daw, may bonding sila kasama ang parents nila. Samantalang ako, kahit magmakaawa ako sa kanila, hindi sila pumapayag. Nakatulog ako sa pag-aaway ni na mommy at daddy. Hindi ko alam kung ano na naman ang pinagawayan nila pero natural lang yun. Araw-araw silang nag-aaway, kahit na sa maliit na bagay lang. Kinabukasan, hindi na ako umasa kahit birthday ko. Pero nagulat ako nang magising ako sa halik ni mommy at daddy.
Happy birthday, Riza! Mommy? Daddy? Bakit po nandito kayo? Di pa po dapat nasa work na kayo? Napag-usapan namin ng mami mo na umabsent na muna sa trabaho para sa birthday mo. Pero di ba po bawal kayong mag-absent? Hindi naman siguro masama kahit isang beses lang. Tama ka kasi anak. Ilang taon na simula nung huling beses tayong nag-outing, di ba? Palagi ka na lang naming pinangangakuan pero hindi natutuloy. Kaya napagpasya namin gumawa na ng paraan. Yay! Ibig po bang sabihin magbe-beach na tayo? Oo, anak! Pupunta tayo sa beach! Yes! Sa wakas! Pero Mommy, wala po akong susuotin. Di na po kasi sa akin yung swimsuit ko nung 7 years old ako eh. Huwag kang mag-alala, bibili tayo sa mall na makikita natin habang nasa biyahe. Ano? Okay ba yon? Okay na okay po! Yay! Sobrang saya ko po talaga. Sobrang thank you po, Mommy, Daddy. O tara na, bumangon ka na sa kama at pinaghanda ka na namin ng masarap na breakfast. Ikaw po nagluto? Ang daddy mo, alam mo namang hindi marunong magluto si Mommy, diba? Yay! Namiss ko po ang luto ni Daddy. Si Yaya po ba kasama? Hindi na anak, binigyan namin siya ng isa pang day off para naman mas mahaba-haba ang pahinga niya. Sayang, masaya po sana kung kasama siya eh. Okay din kasi tayong tatlo lang talaga, di ba Daddy? Oo naman. Halika na, kakargahin kita anak. Malaki na po ako. Baka hindi niyo na po ako kayang buhatin. Ha? Anong kala mo sa daddy mo mahina? Kayang-kaya kita, no? Halika, kakargahin kita. Grabe. Sobrang bigat mo na nga, ha? Sabi ko naman po sa'yo eh. Talagang mabigat na po ako. Kayang-kaya pa rin naman eh. O tara na, mag-almusal na tayo para hindi tayo gabihin sa biyahe. Sobrang saya ko. Akala ko talaga mauulit lang din noong nakaraang birthday ko ang mangyayari na hindi nila pakikinggan ang pagtatampo ko. Gumana rin sa wakas ang pagtatampo ko sa kanila. Sinubuan pa ako ni Daddy ng almusal habang kumakain. Habang nasa biyahe, masayang masaya ako. Sinasabayan pa nga namin ang kanta na tumutugtog sa kotse ni Daddy. Matagal na simula nung naging ganito kami kasaya. Pero ang hindi namin inaasahan ay nang magsimula ng tumagal ang biyahe. Daddy, 6 na oras na tayong bumabiyahe ah. Di bang sabi ng kaibigan mo 4 hours lang ang biyahe papunta dun sa beach na pupuntahan natin? Oo nga eh. Sinunod ko naman yung sinabi niyan Dan pero parang may mali eh. Parang pabalik-balik na lang tayo. Ay, baka abutin tayo ng gabi. Di na makakapag-swimming si Riza ngayong araw. Kaya nga eh. Baka may private swimming pool naman sa resort na yun. Okay lang ba kung sa swimming pool ka na muna mag-swimming anak? Bukas na lang tayo mag-beach kasi baka gabi na tayo eh. Okay lang po kahit bukas na. Ang importante lang po sa akin, masaya ako ngayon. Ayos lang naman pala sa kanya eh. Ay naku, sabi ko naman kasi sa'yo. Doon na lang sa dati. Gusto mo pa kasi humanap ng iba? Palibasa. Shaira, ano naman ba yung sinasabi mo? Napagkasunduan naman natin to kagabi, di ba? Bakit nagrereklamo ka ngayon? Sinasabi ko lang, hindi ako nagrereklamo. Hindi nagrereklamo pero ano yung sinasabi mo? Pwede ba Edgar? Huwag ka nang magsimula ng away. Hindi ako nagsisimula ng away. Ang hilig mo kasing isisi sa akin lahat ng mga nangyayaring problema sa atin eh. Ikaw naman talagang may kasalanan eh. Kung sana pinili mo na lang yung dati nating pinupuntahan, sana hindi tayo namang problema ngayon. Palibasa kasing hilig mo sa paulit-ulit. Nakakasawa na sa lugar na yung Shaira eh. Hindi pa tayo kasal, doon na tayo palaging pumupunta. Tagal nating hindi nag-beach tapos gusto mo doon ulit. Kaso, ganito na naman ang nangyari. Hindi natin alam kung naliligaw na ba tayo o ano. Mommy! Daddy! Tama na po, please! Kung hindi pa ako sumigaw, hindi pa sila titigil sa pag-aaway. Yung akala kong buong araw ng magiging masayang birthday ko, napalitan dahil sa pag-aaway nila. Hindi ko napigilan ng mapaiyak habang sina Mommy at Daddy parehong nakabusangot kahit na hindi na nagsasalita. Simula noon wala na ulit nagsalita pa kahit ang saya ng music sa kotse ni Daddy. Nakatulog na lang ako sa kakaiyak at nang magising ako, nakahinto na ang kotse pero nag-aaway pa rin silang dalawa. O ano na, nasa na tayo? Teka lang nga, wala kang signal di ba?
Gabi na, Edgar! Ang mabuti pa bumalik na lang tayo. Masyado nang liblib ang lugar na to. Nakakakilabot oh. Panay pa ang alulong ng mga aso. Masyado nang malayo ang biniyahe natin para lang bumalik. Siguro maghanap na lang tayo ng hotel na pwedeng tuluyan. May nakikita ka bang hotel? Tingnan mo oh. Puro gubat lang nandito. Mommy, Daddy, hindi pa po ba tayo nakarating? Hindi pa tayo nakarating. Salamat sa daddy mo. Shaira, wag mo na akong umpisaan, please lang. Nag-away na tayo kanina sa harap ni Riza. Mahiya ka naman. Daddy, umuwi na lang po tayo. Nakakatakot po dito, ang dilim. Yun nga ang sabi ko sa daddy mo eh. Pero ayaw niya akong pakinggan. O sige, ganito na lang. Bumalik na lang tayo tapos sa dating beach na lang na pinupuntahan namin ng mami mo. Ayos lang ba, anak? Pasensya na kung paulit-ulit yung napupuntahan mo, ha? Okay lang po. Basta wag lang po dito. Nakakatakot po eh. O di ba? Sabi ko naman kasi sa'yo. Mami naman, pwede po bang wag na kayong magsisihan ni Daddy? Malapit na po matapos ang birthday ko. Sana naman po tigil nyo na po yung pag-aaway. Sorry anak, medyo nakakainis lang kasi. Gusto sana namin bumawi sa'yo ngayong birthday mo kaso ganito pang nangyari. Naligaw tayo sa ganitong lugar. Okay lang po. Wala naman po may gusto nang nangyari. O sige, anak. Hindi na kami magsisisiyan ng mami mo. Paandarin ko na ang sasakyan para makabalik na tayo. Mabuti na lang at tumahimik na sila sa pag-aaway. Tumingin na lang ako sa labas ng bintana at pinanood ang mga nadadaanan ng sasakyan. Pero may napansin ako. Tahimik. Tanging mga alulong lang ng aso ang maririnig. Ang nakapagtataka pa, wala ring mga sasakyan at dalawa lang yata ang street lights na parang paulit-ulit kong nakikita. Meron din akong nakitang nag-iisang bahay na nakasindi ang ilaw at may lumalabas na usok sa loob pero parang hindi naman nasusunog. Nang makatatlong beses nang paulit-ulit ang nakikita ko, doon ko na sinabi sa kanila. Daddy, bakit po parang pabalik-balik lang po tayo? Nandito na naman po tayo sa may street light. Anak, pare-pareho talaga ang street lights. Hindi lang po street lights, pati po yung bahay na yun oh. 3 beses ko na po yung nakita, Daddy. Oo nga Edgar, ilang beses ko na rin nakita yung bahay na yan, parang paikot-ikot lang tayo. Hindi kaya namamaligno tayo nito? O sige, ganito. Pabiyahe tayo ulit tapos kapag nakita ulit natin yung bahay na yan, subukan natin magbaliktad ng damit. Sige. Sinubukan nga ulit ni Daddy na bumiyahe pero kagaya nga ng napansin namin ni Mommy, bumalik lang din ulit kami sa bahay, pati na rin sa street light na nasa tapat nito. Kaya naman hininto na ni Daddy ang pagdadrive at saka kami hinarap. Halata ang pag-aalala sa mukha niya kaya pati ako kinabahan na rin. Okay, walang kakabahan ha. Kumalma tayong lahat para magawa natin to sa maayos na paraan. Babe, balik na rin natin ang mga damit natin ha. Namamaligno na ba tayo? Kumalma ka nga muna. Alam kong kinakabahan ka pero nandito si Riza. Okay, sige, magbabaliktad tayo ng damit. Mami, anong nangyayari? Bakit po tayo magbabaliktad ng damit? Ano po yung namamaligno? Basta anak, okay lang ang lahat ha. Huwag kang kakabahan. Halika, babaliktarin namin ang damit mo. Magbabaliktad na rin ako ng sakin. Pati yung underwear baliktarin nyo ha. Mami, natatakot po ako. Ang sabi ni Daddy, dapat hindi tayo natatakot. Kailangan lang nating magbaliktad ng damit, ha? Pero hindi ko po mapigilan eh. Ang dilim po kasi. Basta tapangan lang natin, ha? Tumango na lang ako at saka tahimik na sinunod ang utos ni Mommy. Binaliktad namin ang damit namin at habang ginagawa yon, hindi ko maiwasang tumingin sa labas ng bintana. Imbis na hindi matakot, mas lalo pa akong kinakabahan dahil sa bilog at maliwanag na buwan. Nang matapos na kaming makapagbaliktad ng damit, muling pinaandar ni Daddy ang kotse. Pero pare-pareho kaming nagulat nang biglang huminto ang sasakyan dahil sa isang lola ang humarang sa tapat namin. Bilisan niyo! Doon kayo sa bahay ko! Lola, ano ba naman kayo? Bakit bigla-bigla na lang ko kayong tumatalo sa harap ng kotse? Paano kung nasagasaan ko po kayo?
Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ngayon, makarating kayo sa bahay ko. Ayun ang bahay ko. Doon tayo pupunta. At bakit naman po kami pupunta sa bahay nyo? Kailangan na namin umuwi. Pwede po ba umalis na kayo dyan sa dadaanan namin? Hindi na kayo makakauwi. Sa mga oras na to, nawawala na ang baryo kaya hindi kayo makakalabas. Ano po bang sinasabi nyo? Please lang po, umalis na po kayo dyan. Kapag naramdaman nilang nandito kayo, siguradong mapapatay nila tayo. At sino naman pong papatay sa amin? Yung mga aswang! Baryo ng mga aswang itong napuntahan ninyo. Edgar, sumama na lang kaya tayo sa kanya. Kinikilabutan na kasi ako baka totoo yung sinasabi niya kasi nakakatakot na Nagpapaikot-ikot na tayo sa baryong to. Paano kung siya ang aswang? Tapos bumaba tayo rito. Hindi ako aswang. Bilisan ninyo. Ayun na sila. Humalulong na. Daddy, natatakot na po ako. Ilang saglit pa, bigla na namang may umalulong at sa pagkakataong yon, may isang napakalaking asong tumakbo palapit sa lola. Namilog ang mga mata ko kasunod ng malakas na pagtili. Inakala kong makakain ng lola pero may iwinisik siya sa aso na naging dahilan para umusok ang mukha nito at mapaungol ito ng napakalakas. Edgar, papasukin mo na siya. Baka masaktan siya ng aso. Pero baka niloloko niya lang tayo. Nakakainis ka talaga kahit kailan Lola, pumasok na po kayo. Ay, nalintikan na. Dumadami na sila. Sinabi ko naman kasi sa'yo na lumabas na kayo kanina Sasagasaan na lang natin yung mga yan. Anong akala mo sa mga aswang? Madali silang mapatay kapag sinagasaan. Pero wala na tayong magagawa kundi ang sagasaan nga sila hanggang sa makarating tayo sa bahay ko. Lola, saan po ba yung bahay mo? Ayun, yung bukas ang ilaw at may lumalabas na usok. Nagpapausok ako ng insenso para itaboy yung mga aswang palayo sa bahay ko. Kapag nakalapit na tayo doon, matatakasan na natin sila. O sige, kumapit kayo maigi. Bibilisan ko papunta sa bahay na yun. Mami, nakakatakot po. Ang dami pong mga mata na kulay pula. Tatakpan ko mga mata mo anak, ipikit mo ang mga mata mo. Kaagad kong sinunod si mommy. Pagkapikit ko ng mga mata ko, niyakap niya ako ng mahigpit at saka nagsimulang umandar ang kotse. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko habang naririnig ko ang mga alulong ng mga aso, pati na rin ang malalakas na pagmumura ni Daddy. Hindi ko pa siya naririnig na magmura noon. Pero dahil siguro sa sobrang nakakatakot na mga pangyayari, hindi na niya napigilan. Ilang saglit pa nabitiwan ni Mommy ang pagkakatakip sa mga mata ko nang mabunggo ang kotse sa kung saan. Dahil doon, napilitan akong dumilat. Nakita kong bumangga kami sa isang malaking puno habang ang unahan ng kotse namin ay umuusok na. Kailangan natin lumabas! Sasabog ang kotse na to! Pero kung lalabas tayo, baka makuha tayo ng mga aswang. May pangontra ako sa mga aswang. Haharangan ko kayo. Mauna na ako lumabas. Sigurado ho ba kayo? Oo, pero magdala kayo nito sa bulsa nyo. Asin, para kung sakaling may makalapit sa inyong aswang, isaboy nyo yan sa kanila. Sige ho, lumabas na po tayo. Naamoy ko ng gasolina. Lalabas na ako. Bilisan yung sumunod. Kaagad na lumabas yung lola. Pagkatapos ay sumunod si Daddy at pinalabas niya kami ni Mommy. Pagkalabas, kinarga ko ni Daddy at hinawakan niya ang kamay ni Mommy sabay takbo mula sa mga aswang. Itinuro ng lola kung saang direksyon kami dapat tumakbo habang siya ay may inilabas na mahabang pamalo. Hinampas niya ang pamalo na yon sa mga aswang habang sinusundan niya kami sa pagtakbo. Halos magkandara pa si Daddy sa pagtakbo, iyak naman ako ng iyak. Hanggang sa makarating kami sa bahay na paulit-ulit naming nakikita kanina. May isang lalaking nakaabang doon sa may pinto na agad nagpapasok sa amin. Dito po kayo pumasok! Bilisan niyo po! Bilisan ninyo! Apo ko yan! Dali! Babe, pumasok na kayo sa loob, bilis! Tutulungan ko si Lola na makarating kaagad rito. Pero babe! Ayos lang ako, ayos na. Pumasok ka na rin sa loob. Bilisan niyo na po! Paparating na ang ibang mga aswang! Sa wakas at nakapasok din. Grabe, sumakit ang tuhod ko. Lola naman kasi, sinabi ko na nga ho sa inyo na ako na yung magliligtas sa kanila. Pero nangulit pa rin kayo. Ay nako,
Nadala na ako sa'yo. Yung huling pinaligtas ko sa'yo, nakain ng aswang. Kaya hindi pwede. Ako pa rin ang magliligtas sa mga makikita nating makakapasok sa baryong ito. Lola, nasan po ba tayo? Anong sinasabi niyo kanina na hindi na kami makakalabas? Ay, may pag-asa naman kayo makalabas dito. Pero sa susunod na buwan pa, sa kabilugan ng buwan. Ano po? Pinagloloko niyo po ba kami? Nakita mo kung paano kayo paulit-ulit na bumabalik lang sa iisang lugar habang nasa biyahe. Yun ay dahil sa aksidente kayong nakulong sa baryong lumilitaw lang tuwing kabilugan ng buwan. Ang baryong ito ay baryo na pinamumugaran ng mga aswang. Sabi niyo ho tao kayo. Kagaya ba namin? Nakulong lang din ba kayo rito? Kung may pagkakataong makatakas dito kada bilugang buwan, bakit hindi kayo tumatakas? Dito na ang bahay ko, kaya hindi ako umaalis dito. Paano po kayo nakatiis sa lugar na to? Lalo na't puro aswang. Tuwing gabi lang naman lumalabas ang mga aswang. Sa umaga, pwede kayong tumulong sa amin dito sa mga gawain para may makain kayo sa loob ng isang buwan. O mahigit pa kung hindi kayo makakatakas sa bilog na buwan. Babe, anong gagawin natin? Lola, wala bang ibang paraan para makaalis sa baryong to maliban sa maghintay hanggang sa susunod na buwan? Ngayong gabi, total bilog pa naman ang buwan. Pasensya ka na pero wala talagang ibang paraan kundi ang maghintay. Nagsasarado ang lagusan pag may nakapasok o nakalabas na. Teka lang ho, kung may lagusan, saan ho yun? Hindi rin namin alam. Basta kung babiyahe kayo sa bilog na buwan, makakapasok o makakalabas kayo. Ang mabuti pa, magpahinga na kayo. Halatang mga pagod na kayo galing sa biyahe eh. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Donel, dalhin mo na sila sa bakanteng kwarto. Sige ho, Lola. Magpahinga na rin po kayo. Tara na, sumunod kayo sa akin. Malaki pala tong bahay niyo, no? Hindi lang po to basta bahay. Ginawa to ng lolo ko para sa mga taong kagaya niyo na naliligaw papasok sa baryong to. Ibig mong sabihin, matagal na kayo rito? Dito na po ako pinanganak. Dito naman kasi talaga kami nakatira eh. Sigurado ba kayo na pwede kami makalabas sa baryong to? May mga nakalabas na ba? Opo, marami na pong nakalabas rito. Pero kadalasan sa kanila, hindi nakakaabot palabas ng baryo. Sa dami ba naman ng mga aswang na nakaabang sa kanila? Kaya kayo, kailangan nyo maganda kung gusto nyo makalabas. Dito na po yung kwarto nyo. Teka lang, isang tanong na lang sana. Sige po, sasagutin ko po lahat ng mga tanong mo. May mga tao rin ba rito na kagaya namin? Malalaman po natin bukas kung ilan po yung nakapasok at nakalabas. Sa ngayon, magpahinga na po muna kayo. Sige, maraming salamat sa tulong nyo. Lalo na sa lola mo. Wala pong problema. Tawagin niyo lang po ako kung may kailangan kayo. Doon ako sa may dulong kwarto, katabi ng banyo. Siya nga pala. Ako si Edgar. At ito ang asawa ko si Shaira. Ito naman ang anak ko si Raisa. Ako naman po si Donel. Donel. Sige, maraming salamat. Mauna na kami pumasok sa kwarto, ha? Nang pumasok kami sa kwarto, umalis naman kaagad si Kuya Donel. Binuksan ni Daddy ang ilaw at isang maliit pero disenteng kwarto ang bumungad sa amin. Hindi nga lang kami kasya sa higaan kaya sa sahig na nahiga si Daddy. Nung gabing yon, mabilis kaming nakatulog dahil sa sobrang pagod. Mabilis lang din na lumipas ang oras at sa isang iglap, umaga na. Pagkagising ko, wala na si Daddy sa may sahig kaya agad kong ginising si Mommy. Mommy! Nasaan na po si Daddy? Anak. Ay, masyado pa yatang maaga. Matulog ka pa. Pero si Daddy po wala sa sahig. Ha? Teka. Oo nga no. Ay, baka nandun lang sa labas. Gusto ko pa sana matulog eh. Pero Mommy, baka kung ano na pong nangyari sa kanya. Sige. Lalabas na tayo para tingnan kung nasan siya. Tara. Totoo po kaya na wala ng aswang sa umaga? Natatakot po akong lumabas. Ako maunang lalabas. Sa likod lang kita, ha? Sige po, Mommy. Kinakabahang humawak ako sa damit ni Mommy habang naglalakad patungo sa pintuan. Binuksan niya ang pinto. Sumulyap sa paligid. At nang masigurong wala na kahit ano, saka lang siya lumabas. Nanginginig ang mga tuhod ko sa sobrang kaba hanggang sa makarating kami sa may pintuan palabas ng bahay. Pero imbis na matakot na buksan ang pinto, mabilis niya yung binuksan nang marinig ang malakas na iyakan sa labas.
Babe, anong nangyayari? Bakit sila nag-iiyakan? Sa 8 sinubukan tumakas, 2 tao lang ang nakalabas. Yung iba walang magawa kundi ang bumalik habang may 2 namatay. Isang hindi pa nakikita ang katawan. Pero ang sabi ng mga nakabalik, nakita nilang kinakaladkad ng mga aswang. Diyos ko, makakauwi pa ba tayo ng buhay? Ayoko mamatay tayo rito, babe. Si Raisa masyado pa siyang bata para mangyari to sa kanya. Alam ko, pero kailangan natin tatagan ang sarili natin para makauwi tayo. Pero paano? Yung sasakyan natin sira na. Maglalakad tayo palabas ng baryong to? Hindi malabong mangyari din sa atin yun. Akong bala, maganda tayo. Kung kinakailangan nating labanan ng mga aswang na yan, lalabanan natin sila. Okay? Kahit kailang ni Raisa ang makauwi. Ayoko po, Daddy. Hindi po ako papayag. Gusto ko po lahat tayo makakauwi. Gagawa natin ng paraan, anak, ha? Pero hindi ako mangangako. Nahihiya akong mangako sa'yo. Birthday mo pa naman kahapon tapos ganito yung nangyari sa atin. Wala naman po may gusto nang nangyari, Daddy. Hindi po natin ginusto na mapunta tayo dito. Ay, napakatalino talaga ng anak natin, babe. Bakit ba inayaan natin siyang lumaki na mag-isa? Paano pa ba natin masiselebrate ang birthday mo nito? Birthday nino? Lola, birthday po kasi ng anak ko. Pero kahapon pa po, pupunta po sana kami sa beach para mag-celebrate ng birthday niya pero eto, naligaw na kami dito. Nako, kawawa ka naman. Ay, hali kayo. Pumasok tayo sa loob at kumain kayo ng almusal. Pagkatapos, lumabas tayo mamaya at ipapakita ko sa inyo yung maliit na batis kung saan kami naliligo. Kung gusto nyo lang naman. Gusto ko po. Okay lang ba, babe? Para naman maramdaman ni Raisa ang birthday niya kahit papaano. O sige, ayos lang naman. Basta magdoble ingat pa rin tayo. Siya nga pala, Lola. Yung kotse kaya namin, pwede pa kayo magawa? Meron po ba kayong pwedeng magamit na pang-ayos nun? Hindi ko lang alam kay Donel kung may mga gamit siya para sa pag-aayos ng kotse mo. Limitado lang kasi ang meron kami dito eh. Ganun po ba? Sige, kakusapin ko po siya mamaya. Basta kung may kailangan kayo, huwag kayo mahihiya sa amin ha. Magsabi lang kayo. Tutulong kami sa abot ng makakaya naming ni Donel na apo ko. Sa kabila ng takot dahil sa mga nangyayari, naging excited pa rin ako na may gagawin kaming masaya para sa araw na ito. Pagkatapos nga namin kumain ng masarap na almusal na si Lola Imelda ang nagluto, hindi na kami nagsayang pa ng oras. Naghanda na kami at dumiretso sa sinasabi ni Lola Imelda na batis kung saan sila naliligo. Wow, ang ganda. Ganito po palang itsura ng batis. Ngayon lang ba nakakita ng batis ang anak ninyo? Naku, opo. Bihira lang kasi namin siyang naipapasyal eh. Habang bata pa, dapat ipinapasyal yung anak ninyo. Palagi po kasi kaming busy sa trabaho, kaya bihira lang. Ay, bihira na nga lang tapos ganito pang nangyari. Kahit gaano pa kayo kabala sa trabaho, dapat binibigyan nyo ng oras ang anak nyo kahit na 1 o 2 beses man lang sa isang buwan. Matatandaan niya yung pagdating ng araw. Gusto nyo bang ang matandaan niya sa mga magulang niya ay palaging busy at walang oras sa kanya? Wala po ako may sasagot dyan dahil sa totoo lang, tama po kayo. Siya nga pala, gumawa ako ng mga proteksyon para sa inyo. Poprotektahan kayo nito mula sa mga aswang. Pero hindi ito 100%, kaya kailangan nyo pa rin mag-ingat ng husto, ha? Eto, isuot nyo na. Maraming salamat po, Lola Imelda. O siya, aalis na ako. Gumawa na kayo ng isang magandang alaala para sa anak ninyo. Ay, napakaganda ng batis na to, ang linis. Pero bakit po parang malungkot ka, Mami? Nalulungkot lang ako dahil maraming namatay kagabi. Tapos magsasaya tayo ngayon. Parang ang hirap maging masaya matapos ang nangyari sa iba. Parang normal lang sa mga tao rito ang nangyari. Kaya magsaya na tayo ngayon. Lalo na hindi sigurado kung makakapagsaya pa ba tayo sa mga susunod na mga araw. Daddy, saan po kayo galing? Pinuntahan ko yung kotse natin. Kinuha ko yung ilang mga gamit natin doon. Tinignan ko rin kung may pag-asa pa bang maayos. Maayos pa ba? Maayos kung ipapaayos sa talyer. Dahil maraming nasira na kailangan palitan. Wala naman talyer dito kaya siguradong hindi natin maayos yun. Ay, wala na tayong magagawa. Basta magtiwala lang kayo sa akin. Makakalabas tayo rito ng buhay.
Pwede na po ba tayong maligo sa batis? Para naman po kahit papano, sumaya naman tayo. Siyempre naman anak. O sige na, magbihis ka na ng damit mo panligo. Dinala ko tong bag natin na may lamang mga pinamili natin na swimwear. Yay! Magsusuot na po ako ng Barbie swimwear ko! Napakasaya ng paliligo namin sa batis. Hindi siya kagaya ng sa dagat pero mas naging masaya ako dahil mababaw lang ang tubig kaya pwede akong makapagtampisaw ng maayos na walang inaalalang malaking alon. Kahit papano naging masaya ako. Napawi ng paliligo namin sa batis ang lahat ng pangungulila ko sa aking mga magulang ng napakaraming taon. Ang sarap nilang kalaro, ang sarap kasama ng mga magulang ko at talaga nga namang hindi malilimutan, tulad nga ng sabi ni Lola Imelda. Nang matapos kaming maligo, masaya kaming bumalik sa bahay ni na Lola Imelda. Pero kaagad ding nawala ang saya na yon dahil naabutan namin ng mga taong sumubok na tumakas kagabi. Isang kasing edad ni Kuya Donel na babae ang umiiyak habang umiinom ng tasa ng kape. Kinausap ni Mommy at Daddy ang babae habang ako naman ay nagpaalam na kukuha ng tubig sa may kusina. Pero bago ako makapasok doon, narinig kong nagtatalo si Lola Imelda at si Kuya Donel. Donel, sigurado ba na yung buntot pagi na napabasbasan ko sa albularyong naibigay mo sa tatay ni Bea? Lola, sigurado nga po ako. Hindi ko naman sila ipapahamak eh. Pero apo, ang sabi sa akin ni Bea, hindi raw gumana yung buntot pagi nang inihampas yun sa aswang. Eh bakit kasi yung tatay niya yung pinagamit niya ng buntot pagi? Kung siya sana yung gumamit, eh di sana mas malakas yung pagkakahampas sa aswang. Hindi naman magic yung buntot pagi na kung iwawas-iwas mo lang kusang tatama eh. Nagtatanong lang naman ako, apo. Bakit ka ba nagagalit? Eh sino po bang hindi magagalit? Parang pinagbibintangan niyo po kasi ako eh. O siya, sige. Pasensya ka na, apo, ha? Medyo napapadalas na kasi ang namamatay eh. Kaya medyo hindi na magandang pakiramdam ko. Para kasing may mali. Lagpas isang taon na nung huling may namatay. Kung hindi nakakauwi ka agad, nakakabalik naman sila ng ligtas dito sa bahay natin. Pero ngayon, kada buwan, 3 o higit pang namamatay. Lola, wala po tayong magagawa kung namamatay sila. Sila na nga po yung tinutulungan natin kahit sa totoo lang. Wala naman tayong napapala sa pagtulong natin sa kanila. Pwede nga pabayaan na lang natin sila eh. Pero dahil dyan sa kagustuhan mong tumulong, ay ewan ko sa inyo Lola. Kung ganon, pabayaan mo na lang akong tumulong. Kung gusto mo, sumama ka sa kanila. Naku, ewan Lola. Raisa? Hello po. Pasensya na po. Iinom po sana ako ng tubig eh. Kanina ka pa ba dyan? Kararating ko lang po. Raisa, halika at bibigyan kita ng tubig. Sige po. Salamat po, Lola. Alam kong masama ang magsinungaling pero pakiramdam ko kailangan kong ilihim ang nalalaman ko. Natatakot ako na baka kung sabihin kong marami akong narinig sa usapan nila, baka mapahamak ako. Ang sabi sa akin ng lola ko, hindi naman daw masamang magsinungaling kung minsan, lalo na kung para sa ikabubuti naman. Isa pa, hindi naman namin sila kilalang kilala. Strangers sila na ang sabi ni Lola, wag ko raw agad pagkakatiwalaan kahit na tinulungan nila kami. Pagsapit ng gabi, ikinuwento ko kila Daddy ang narinig kong usapan nila Lola Imelda at Kuya Donel. Hindi ko rin kasi napigilang sabihin sa kanila dahil parang importante ang tungkol doon. Kakaiba nga rin talaga ang pakiramdam ko sa kanila maglola. Parang may sinisikreto sila sa atin. Nag-aalangan ka sa kanila kahit na tinutulungan nila tayo? Hindi naman natin alam kung anong kapalit ng tulong na ginagawa nila sa atin. Sa panahon ngayon, wala nang tumutulong ng libre. Sabagay, tama ka. Pero ano kayang dahilan? Tsaka bakit kaya sila nagsistay pa rin dito? Kahit siguro dito ako nakatira simula pa nun, hindi ako magsistay sa ganitong lugar. Papangarapin ko pa rin talagang makalabas. Narinig ko po yung sabi ni Lola Imelda kay Kuya Donel. Huwag na raw po siyang tulungan at sumama na lang daw po sa kanila. Sumama kanino? Di ko po alam. Nakita na po kasi ako ni Kuya Donel eh, kaya hindi na sila natuloy sa pag-uusap. Anak, sa susunod huwag ka na makikinig sa usapan ng mga matatanda ah. Alam mo namang masama yun, diba? Eh hindi ko naman po sinasadya. Hayaan mo na babe.
At saka dahil sa narinig niya, nalaman natin na may tinatago pala sila sa atin. Hindi naman siguro masama kung hindi naman sinadya. Ay, ang mabuti pa, matulog na tayo. Bukas magsisimula na akong tumulong kay Lola Imelda sa paglilinis at pagluluto ng pagkain. At ikaw naman, Edgar, sasama ka pa kay Donel. Kailangang agahan natin ang gising bukas. Sa tuwing magkakahiwalay tayo, siguraduhin mong poprotektahan mo pa rin ang sarili mo ha. Pati na rin si Riza. Maliwanag? Oo naman, ano ka ba? Hindi ko pababayaan ang sarili ko, lalong-lalo na si Riza. Daddy, pwede po bang sa inyo na po ako sumama bukas? Pero anak, delikado kung sasama ka sa daddy mo. Sige na po, please. Nabobore na po kasi ako dito sa loob ng bahay. Tutulong po ako, promise. O siya, sige na. Basta huwag kang lalayo sa akin ha. Palagi ka lang dapat nakasunod sa akin. I-promise mo na hindi ka magpapasaway at makikinig ka sa akin palagi ha. Promise po, Daddy. Alam ko naman na mabait kang bata, kaya susunod ka sa akin ha. Kinabukasan nga, kagaya ng napag-usapan, isinama ako ni Daddy. Ang narinig kong sabi ni Kuya Donel, pupunta kami sa farm kung saan magpapakain kami ng mga hayop at mag-aani na rin ng mga prutas at gulay. Nang makarating na kami sa sinasabi niyang farm, may iba pang mga tao doon. Medyo marami sila na ikinagulat namin ni Daddy. Daddy, ang dami pong tao. Akala ko po yung mga nakatira kila Lola Imelda lang ang tao po dito. Ako rin eh. Hindi ko rin inakala na ganito karaming tao. Ganito pala karami ang mga aksidenteng nakakapasok sa baryong to. Opo kuya, marami talagang tao rito. Buwan-buwan kasing bumubukas ang lagusan dito sa baryong to, kaya palagi talaga meron tao. Ah, ganun ba? Nakakatakot pala makapasok dito, no? Sana marami makaalis sa susunod na buwan. Kasabay namin. Sana nga ako, kuya. Kayo, bakit hindi kayo umaalis ng lola mo rito? Ang sabi niya sa akin, dito raw kasi kayo nakatira pero ikaw, bata ka pa. Hindi mo ba naiisip minsan na tumakas sa baryong to? Naiisip ko po, kuya. Buwan-buwan kong pinapangarap na makaalis sa sinumpang baryong to. Pero kung gagawin ko, paano naman po si lola? Hindi naman po siya ganun kalakas para makipaglaban sa mga aswang eh. Ibig mo sabihin, hindi ka pa talaga nakakalabas sa baryong to? Kung ganun, saan galing yung iba mga gamit nyo? Di sa mga taong namatay ho, kinukuha nyo yung mga gamit nila. Ano po bang dapat gawin namin sa mga gamit nila? Kami po yung nagliligpit, kaya kung may mapapakinabangan, tinatabi po namin. Sabagay, tama ka. Ay, sana balang araw makatakas ka rin dito. Sayang ka, ang bata mo pa. Marami ka pang pwedeng gawin paglabas mo sa baryong to. Kaya nga po siya nga pala, ano bang may tutulong namin? Doon po muna kayo sa pamimitas ng mga kamatis. Baka po kasi mabulok na yung mga yun kapag hindi pa pinitas eh. Sige, kayang-kaya namin ang anak ko yan. Gusto niyo pa naman tumulong. Ang bait mo naman, Riza. Sige, maiwan ko na po muna kayo. Kailangan ko pang tumulong doon sa mga hayop eh. Nagsisinungaling siya. Ano po, Daddy? Hindi ba ang kwento mo, meron silang pinapapuntang albularyo na nagbabasbas sa buntot pagi? Opo, Daddy. Bakit po? Kung merong albularyo dito, siguradong patay na ang mga aswang. Kalabang kaya yun ng mga aswang. Ibig niyo po bang sabihin, sa labas ng baryo nakatira ang albularyo? Oo, ganun na nga. At nagsinungaling si Donel na hindi sila nakakalabas. Alam mo anak, hindi naman masamang makinig minsan sa usapan. Siguro kapag narinig mo sila ulit na nag-uusap, pakinggan mo sila ha? Kasi baka mas mapaaga tayo sa paglabas sa baryong to kapag may nalaman pa tayo. Sigurado po ba kayo, Daddy? Okay lang makinig sa usapan? Okay lang sa ngayon. Pero kapag nakalabas na tayo sa baryong to, hindi na ulit pwede, okay? Okay po, Daddy. Masama man ang makinig sa usapan ng iba. Ang totoo, curious din talaga ako sa kung ano ang itinatago ni Lola Imelda at ni Kuya Donel. Kung ano man ang tinatago nila, ang sabi ni Daddy, dapat daw malaman namin para mas maaga kaming makaalis. At sa totoo lang, gusto ko na ring umuwi. Namimiss ko na ang bahay namin, si Yaya, si Lola at ang school. Kaya kung gusto kong makauwi ng maaga, kailangan kong sundin si Daddy. Sa loob ng 1 linggo, walang naging problema ang pagtira namin sa bahay ni Lola Imelda. Sumunod lang kami sa lahat ng rules nila at hindi kami lumalabas sa gabi para hindi kami masaktan ng aswang. Pero nang sumunod na linggo, hindi namin inaasahan ng biglaang nangyari. Nagising kami ni Mommy nang dahil sa malakas na sigaw ni Ate Bea. Siya yung namatayan ng tatay noong sinubukan nilang tumakas.
Natataranta kaming lumabas ng bahay ni Lola Imelda at nagulat nang makitang may 3 tao ang patay. Wakwak ang kanilang tiyan at labas ang mga laman loob. Nakita ko yon kahit na sinubukan pa ni Mommy na takpan ang mga mata ko. Lola Imelda, ano po nangyari? Bakit po may mga namatay kahit na hindi naman bilog ang buwan kagabi? Base sa narinig naming kwento ng kasama nila sa bahay, nagbaka sakali raw silang tumakas ngayong gabi kahit na hindi bilog ang buwan. Hindi sila naniniwala na makakatakas lang sa bilog na buwan kaya humanap sila ng ibang parahan. Bakit ba minsan ang titigas ng ulo ng mga tao? Hindi naman natin sila masisisi. Mahirap naman kasi talagang magtiwala kaagad, lalo na kung bagong kakilala lang. Pero kung gusto niyo silang ipahamak, hindi ba dapat nung una pa lang namatay na sila? Babe, tutulungan ko na sila na ilibing yung katawan nitong mga taong namatay. Ayos lang ba sa'yo? Kaya mo ba? Kasi nakakatakot eh. Ayos lang ako, babe. Ayoko naman na hayaan lang silang kumilos. Mabigat ang katawan ng patay na tao. O sige, mag-ingat kayo sa paglilibing ha. Mami, nasusuka po ako. Ha? Alika, sasamahan kita sa loob ng bahay. Pasensya ka na anak at kailangan mo pa makita ang ganong eksena. Hindi ka dapat nakakita ng ganon, masyado ka pang bata. Mami, hindi ko na po kaya. Nasusuka na po talaga ako. Ay, teka lang anak, huwag kang tumakbo, baka madapa ka. Sa sobrang nakakadiri ng wakwak na tiyan ng mga taong namatay, nasusuka talaga ako. Sinubukan ko lang napigilan pero hindi ko talaga kinaya. Kumaripas ako ng takbo patungo sa banyo. Sumuka ako ng sumuka sa inidoro hanggang sa matapos ako. Pero pagkatapos kong sumuka, natigilan ako nang may marinig akong para bang kumakain. Kumunot ang noo ko at sa pagiging curious, lumabas ako ng banyo at dumiretso sa katapat na pinto. May maliit na butas doon kaya sumilip ako at nagulat ako nang makita si Kuya Donel. Sa isang plato, meron siyang kinakain na para bang mahabang longganisa. Pero hindi yun ang nakakatakot doon dahil marami yung dugo. Punong-puno ng dugo ang kanyang kamay, pati na rin ang kanyang bibig. Para siyang halimaw na sunod-sunod na isinusubo at ninunguya ang bawat ipinapasok niya sa bibig. Hanggang sa... Riza! Mami! Anong ginagawa mo dyan? Oh, bakit? Ano problema? Si Kuya Donel po. Bakit? Ano nakita mo? May kinakain po siya. Puro dugo po yung bibig niya at saka mga kamay niya. Ano ka mo? Opo, Lola. Nakita ko po siya sa loob. Ay, teka lang. Lumabas na muna kayo. Pero, Lola Imelda, baka po kung anong mangyari sa inyo kapag pumasok kayo sa loob, okay lang po ba kayo? Hindi niyo po ba kailangan ng kasama? Hindi. Apo ko siya. Kaya siguradong hindi ako mapapahamak. Sige na, lumabas na kayo doon. Tara na anak. Pero Mami, para pong aswang si Kuya Donel. Imposible yan anak. Kung aswang siya, di sana kinain niya na tayo nung una at hindi niya tayo tinulungan, diba? Ano po yung kinakain niya? Mamaya itatanong natin kay Lola Imelda ha. Halika na, lumabas na muna tayo. Kahit napilit kinakalmahan ni Mommy ang tono ng pananalita niya, alam ko na kinakabahan siya. Nakakatakot talaga ang nakita ko. Sigurado talaga ako na may kakaiba kay Kuya Donel. Hindi naman siya kakain ng ganun kung wala. Kung hindi man laman loob ng tao ang nakita kong kinakain niya, bakit ganun siya kumain? Bakit parang gutom na gutom siya? Paulit-ulit na nagtatanong ang isip ko at hindi yata ito titigil hanggat hindi ako nakakakuha ng sagot. Nang bumalik si Daddy mula sa paglilibing ng mga bangkay, nagulat ako nang bigla siyang sumugod sa loob ng bahay nang sabihin ni Mommy ang nakita ko. Pagpasok sa loob, dire-diretsyong naglakad si Daddy hanggang sa makarating sa kwarto ni Kuya Donel. Lola Imelda! Lola Imelda! Ilabas niyo si Donel! Edgar, teka lang. Bakit magalit na galit ka? Nakita ng anak ko ang ginagawa niya sa loob ng kwarto niya. Kumakain siya ng laman loob ng tao. Anong ibig sabihin nito? Ay nako Edgar, pasensya ka na. Pasensya na kayo at nakita ng batang ginagawa ni Donel pero mali ang inaakala ninyo. Hindi tao ang kinakain ng apo ko. Kung hindi tao ang kinakain niya, ano?
Karne ng hayop ang kinakain niya. Hilaw na karne ng hayop? At may dugo pa? Ano kasi Edgar? Ang totoo niyan, hindi pangkaraniwang tao ang apo ko. Siya'y Ano ho, Lola Imelda? Sabihin niyo na po! may dugo siyang aswang. Sinasabi ko na nga ba eh. Pero teka, makinig ka muna sa akin. Hindi siya kumakain ng tao. Tanging mga hayop lang ang kinakain niya. Nangako siya sa akin at sa yumao niyang mga magulang na hindi siya kakain ng tao kagaya ng mga kalahi nila. At paano po kayo nakakasiguro na hayop lang talaga ang kinakain niya, ha? Paano kung may ginagawa pala siyang kabulustugan sa likod mo? Ako ang nagpalaki sa apo ko, kaya alam ko kung paano siyang lumaki. Maniwala ka sa akin, Edgar, hindi magagawa yun ni Donel. Pero bakit hindi niyo sinabi sa amin ang tungkol sa tunay niyang pagkatao? Bakit kailangan pa matuklasan ng anak ko sa ganitong paraan? Dahil ayaw naming matakot ang mga tao sa amin. Kung sinabi namin sa inyo na may lahing aswang ang apo ko, tutuloy ba kayo sa pagtira dito kahit na alam niyong aswang siya? Edgar, tama si Lola Imelda. At saka kung talagang masama si Donel, sana nung una palang pinatay niya na tayo, 'di ba? Pero magdadalawang linggo na tayo dito. Maniwala kayo sa akin. Wala kaming intensyong ipahamak kayo. Gusto naming tumulong, yun lang. Pinaniniwalaan ka namin ngayon, Lola Imelda. Pero hindi ko maipapangako na pagkakatiwalaan ko pa ng gusto si Donel matapos ang natuklasan ko tungkol sa kanya. Malaya kayong maging protektado sa mga sarili nyo. Hindi namin kayo pipigilan hanggang sa makalaya kayo sa baryong ito. Tara na, Shaira. Anak, halika. Kakaragin kita. Edgar, hindi ba parang sobra naman yata yung mga sinabi mo kay Lola Imelda? Pinapatira na nga tayo nila dito ng libre kung tutuusin. Tinutulungan nila tayo tapos ganitong isusukli natin sa kanila. May dahilan kung bakit nila tayo pinapatuloy dito at aalamin ko yun. Babe, ang dapat na pagtuunan natin ng atensyon kung paano tayo makakaalis sa baryong to. Pero alam ko na kung malalaman natin kung anong dahilan, mas mapapaaga tayo makakaalis rito. Pwede pa tayo makapagligtas ng iba pang mga tao. Gaano ka kasigurado dyan, ha? Bakit ba ayaw mo nalang makisama? Palagi nalang ba tayong ganito? Ayaw mo makinig sa akin? Ang gusto mo, ikaw nalang palagi sinusunod. Kaya hindi umaayos yung relasyon natin dahil gusto mo akong gawing under sa'yo. Nakikisama ko, Edgar. Ayoko lang na nagsasayang tayo ng oras sa bagay na hindi naman pala sigurado. Tama na po. Nag-aaway na naman po kayo. Imbis po na magkasundo kayo. Tosing mami mo eh. Gusto palagi siya tama. Anong ako? Baka ikaw. Mag-aaway na lang po kayo. Huwag niyo na lang po akong pakinggan. Teka, Raisa, saan ka pupunta? Malapit ng gumabi. Umiiyak na lumabas ako ng bahay at tumakbo sa kung saan. Hindi ko alam kung saan ako tumatakbo basta't gusto ko lang makalayo mula sa kanila. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Mali ba na sinabi ko pa kay Mami ang nakita ko tungkol kay Kuya Donel? Dapat ba hindi ako natakot? O mali siguro na nagtampo ko sa kanila tungkol sa hindi pagpunta sa beach. Kung hindi ako nagtampo, hindi sana kami pupunta dito. Hindi sana kami malalagay sa ganitong sitwasyon. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Habang tumatakbo, nakita ko ang sasakyan namin sa tapat ng puno kung saan kami bumangga. Hindi ko rin talaga alam kung anong pumasok sa isip ko para pumasok sa loob ng kotse at doon umiyak ng umiyak. Sa kakaiyak ko, hindi ko na namalayang nakatulog na ako. At nang magising ako, gabi na at nag-uumpisa ng umalulong ang mga aswang. Marahan akong sumilip sa bintana at tiningnan ang labas. Kaagad kong natakpan ang bibig ko nang makitang may mga aswang ng pagala-gala. Gusto kong sumigaw para sana may makarinig sa akin at saklolohan ako pero kung gagawin ko yon, sigurado akong papatayin na muna ako ng mga aswang sa labas. Habang patuloy akong nagtatago ron, nakarinig ako ng mga tawanan. Pagkatapos ay nakarinig din ako ng pamilyar na boses habang may kinakausap na iba pa. Dahan-dahan akong sumilip sa may bintana ng kotse at nakita si Kuya Donel. Kaharap niya ang isa sa mga tao na kasama rin namin tuwing umaga. Pero ang nakapagtataka, hindi lang nag-iisa. Marami sila. At ang hindi ko makakalimutang sinabi ni Kuya Donel. Nabuking na ako ng anak ni Kuya Edgar. Kung tutusin, hindi naman ako dapat nagtitiis sa ganitong sitwasyon eh. Pag ako nainis, papatayin ko na talaga si Lola Imelda para matapos na ang pagtitiis kong to. Raisa! Anak!
Raisa! Nawawala si Raisa? Raisa, anak! Nasaan ka? Puisit, magbagong anyo na kayo. Siguruhin yung kakainin yung lalaking yan, pati na yung bata para mawala na ako ng problema. Baka malaman pa ni Lola Imelda ang ginagawa kong palihim na pagkain ng tao. Gustong-gusto ko nang sumigaw para mahanap na ako ni Daddy, pero takot na takot talaga ako. Natatakot ako na baka marinig ako ng mga aswang na nasa labas lang. Naririnig ko ang mga malalalim na ungol ng mga aswang at ang pananabik nila dahil paparating na si Daddy. Lahat na lang talaga kasalanan ko. Kung bakit ba naman kasi lumabas pa ako ng bahay at nakatulog dito, hindi sana siya lalabas ng bahay para hanapin ako. Ayokong maghintay lang sa mangyayari kaya humanap ako ng pwede kong magamit bago lumabas. Naghanap ako ng pwede kong ipalo sa mga aswang pero wala akong makita. Hanggang sa marinig kong papalapit ng boses ni Daddy at ang mga aswang humaatungal na sa kasabikan. Sumilip ako sa bintana at nakita kong papalayo sa kung saan ang mga aswang habang si Daddy ay may hawak na mahabang buntot pagi yung ginamit ni Lola Imelda. Doon ko naalala na palagi nga pala akong may dalang asin dahil yun ang sabi ni Lola. Kaya nang buo na ang atensyon ng mga aswang sa Daddy ko, kaagad akong lumabas. Tumakbo ako at hinagisan sila ng maraming asin. Daddy! Raisa, anak, halika, tumakbo ka rito. Daddy ko! Daddy! Halika dali, kailangan natin tumakbo habang problemado pa sila sa asin. Daddy, sorry po. Sorry po talaga. Saka na tayo mag-usap pagka-uwi. Bilisan mo, takbo! Buong tapang na inalis ko ang mga luha sa mga mata ko habang tumatakbo kami. Maya-maya pa, may isang aswang na nakalapit sa amin pero mabilis na hinampas yun ni Daddy ng buntot pagi. Imbis na patakbuhin ako, kinarga na lang niya ako at tumakbo kami sa pinakamalapit na bahay. Doon tayo magtago, anak. Doon sa bahay, papapasukin nila tayo. Daddy, hindi po sila tao. Hindi po pwede. Kailangan kila Lola Imelda lang. Anong sinasabi mo? Kumapit ka na maigi sa akin. Bibilisan ko pa ang pagtakbo. Mahigpit akong kumapit kay Daddy, pero habang tumatakbo, may humarang na aswang sa harap namin. Natigil si Daddy sa pagtakbo. Akala ko huli na ang lahat, pero ilang saglit lang, may humampas bigla sa aswang at nahati ito sa gitna. Namilog ang mga mata ko nang makita si Mommy na hinihingal, takot at kinakabahan. Bilisan mo, babe! Malapit na tayo sa bahay! Di ba sabi ko sa'yo huwag ka sumunod? Kung hindi ako sumunod, nakain na kayo ng mga aswang. Dali na, takbo! Sobrang bilis ng pagtakbo ni Daddy habang si Mommy ay humahampas sa mga aswang na sumusubok na lapitan kami. Hanggang sa tuluyan kaming nakarating sa bahay ni Lola Imelda na ngayon ay nakaabang na sa pintuan. Bilisan ninyo! Lola Imelda, bakit ganyan? Bakit hindi ko magana ang buntot pagi na ibinigay mo sa akin? Samantalang yung buntot pagi na dala ni Shaira, nakapatay kagad ng aswang. Balak mo ba akong ipahamak? Anong sinasabi mo, Edgar? Lahat ng buntot pagi na yan, may basbas ng kilala kong albularyo. Talagang nakakalabas kayo ng baryong to? Nagagawa mong pabasbasan ng mga buntot pagi. Oo, nakakalabas-pasok kami sa baryong ito pero hindi lahat ng taong napapadpad dito kayang gawin ang ginagawa namin. Hindi namin kayang gawin. O may bala kayong kainin kami. Umamig ka na, Lola Imelda! Umamig ka na! Daddy! Huwag niyo na pong awayin si Lola Imelda. Hindi, anak. Kapag hindi natin inaway ang matandang to, hindi na tayo makakalabas rito. Muntik pa akong ipahamak nitong walang kwentang buntot pagi na binigay niya sa akin. Walang bisa! Daddy, kumalma na po kayo. Wala po talagang alam si Lola Imelda. Gusto niya po talaga tayong tulungan, Daddy. Ano ba sinasabi mo, Raisa? Narinig ko po si Kuya Donel kasama yung mga taong kasama natin sa pag-aalaga ng farm. Hindi po sila tao, Daddy. Mga aswang din po sila. Ano? Opo, at si Kuya Donel, kumakain po talaga siya ng tao. Raisa, huwag mo namang pagbintangan ang apo ko ng ganyan. Hindi po ako nang bibintang. Narinig tsaka nakita ko po yung usapan nila sa labas ng kotse. Natatakot na po ako, Daddy. Mommy, umuwi na po tayo. Kung aswang ang mga kasama natin sa baryong to, ibig sabihin, aswang ka rin. Edgar, kumalma ka. Hindi ako aswang. Hindi ko kayo sasaktan. Yung mga tao dito sa bahay, mga aswang din ba sila?
Kayo mga nandyan! Aswang din ba kayo? Nagkagulo ang mga tao sa likod ni Lola Imelda. Lahat sila ay pare-pareho na ring nagtatanong kay Lola. Lahat sila ay curious kung totoo nga ba ang lahat ng mga paratang ni Daddy. Habang si Lola Imelda natataranta na. Hindi niya alam kung sinong uunahing sagutin hanggang sa biglang dumating si Kuya Donel. Kaagad akong nagtago sa likod ni Daddy, lalo na nang tumingin siya sa akin ng masama. Ano nangyari dito? Bakit yung pinagkakaisa ng lola ko? Nagmamaang-maang ka pa talaga. Isa kang aswang. Lola mo na mismo ang nagsabi sa amin na aswang ka. At narinig mismo ng anak ko na sinabi mo. Naniniwala kayo sa isang batang paslit? At anong sinasabi mo? Na sinungaling ang anak ko? Ang sinasabi ko, hindi pa ganun kalinaw ang memorya ng mga bata. Baka mali lang po yung nakita at narinig niya. Tama pong narinig at nakita ko. Hindi po ako nagsisinungaling. Oo, aminin ko na sa inyong lahat na isa nga akong aswang. Pero isipin nyo, kung may balak akong kainin kayo, hindi ba parang sobrang huli na? Di ba dapat sa una palang ginawa ko na? Itong mga taong nasa loob ng bahay namin, sila ang magpapatunay. Ilang buwan na silang nandito, pero kinain ko ba sila? Hindi naman ah. Paano kung hindi mo nga sila kinakain ngayon, pero kinakain mo sila ng paisa-isa? Kagaya na lang ng mga nangyayari dito sa baryo nitong mga nakaraan. 2 lang nung una, at nitong nakaraan 3. Sinasabi niyo bang ako ang kumain ng mga taong napahamak? Yung mga tumakas nung gabing napadpad kayo rito? Alam nila ang pwedeng mangyari sa kanila bago pa dumating ang gabi na yun. Habang yung 3, sila na may kasalanan nun. Kaya huwag niyong ibato sa akin yung mga yun. Sinabi ko ng hayop lang ang kinakain ko. Kung ganun, patunayan mo nga sa amin. At paano ko naman papatunayan sa inyo? Hawakan mong maigi si Raisa, Edgar. Bakit? Anong gagawin mo? Shaira, huwag kang gagawa ng bagay na ikapapahamak mo. Pero hindi na nakinig pa si Mommy kay Daddy. Mula sa bulsa ng suot ni Mommy na pantalon, naglabas siya doon ng maliit na kutsilyo at saka sinugatan ng palad niya. Napasinghap ang lahat sa ginawa niya, lalo na nang makita namin kung paano namula ang mga mata ni Kuya Donel. Halata ang pagkasabik sa mukha niya. Parang pinipigilan niya ang kanyang sarili, pero Kayang tiisin ni Donel ang dugo ng tao, Shaira. Kaya walang kwenta ang ginawa mong yan. kung kaya niya pong tiisin, bakit ganyan ang itsura niya? Ano? Donel, anong nangyayari sa'yo? Sumusobra na talaga kayo. Kayo ang dahilan kung bakit nagkakasira kami ng lola ko. Donel, apo, hindi dapat ganito ang magiging reaksyon mo sa dugo ng tao. Matagal na ako nagtitimpi. Napapaisip ako kung bakit para sa mga kamag-anak kong aswang, napakasarap ng laman ng tao. Pero nang matikman ko yun, lola, nang malaman ko ang lasa ng tao, hindi na ako makapagpigil pa. Wala na akong pakialam kung nandito ka. Sila ang naghain ng mga sarili nila sa akin, kaya hindi ko tatanggihan ng isang masarap na putahe. Hindi mo gagawin yan, apo. Huwag, pakiusap. Ngumiti ng nakakapangilabot si Kuya Donel. Pagkatapos ay sinubukan niyang sunggaban si Mommy, pero hindi niya nagawa nang bigla siyang niyakap ni Lola Imelda. Pilit na kumawala si Kuya Donel mula sa pagkakayakap ng lola niya, pero hindi ito nagpatinag. Apo, pakiusap, huwag mong gagawin ito. Hindi kita pinalaking ganyan. Kalahi mo sila pero hindi mo sila katulad. Bitiwan niyo ako kung ayaw niyong madamay. Ako na lang ang kainin mo, huwag sila! Alam mong hindi ko magagawa yan. Hindi pwede. Tuluyang naitulak ni Kuya Donel si Lola Imelda, at ang lahat ng mga tao sa loob ng bahay ni Lola Imelda ay nagkagulo. Lahat kami ay takot, lalo na nang sinubukan niyang hablutin ang isa sa mga taong nasa loob. Ang ilan sa kanila ay lumabas na ng bahay, ang ilan naman ay nagtago sa mga kwarto, habang kami nila Daddy ay nanatili doon. Nang lalapit na sana si Kuya Donel sa amin, maswerteng may nadukot pa akong asin at naisaboy ko yon sa mukha niya, kaya nakatakas kami palayo. Shaira, akin na ang buntot pagi. Dali mo si Raisa sa kwarto at magtago kayong dalawa. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kayong lalabas. Pero Edgar, hindi pwede. Magtago ka na lang din, please. Hindi ko pwedeng iwanan si Lola Imelda. Kailangan ko siyang tulungan. Kaya sige na, tumakbo na kayo at magtago. Daddy, puntahan niyo po kami Oo, huwag kayong mag-alala. Hindi ako mawawala. Tuluyan kaming tinalikuran ni Daddy at
Saka mabilis na dumiretso kay Lola Imelda na sinusubukang awatin si Kuya Donel. Nakita pa namin ni Mommy kung paano itinulak ni Kuya Donel ng malakas si Lola Imelda bago kami pumasok sa loob ng kwarto. Imbis na mag-lock ng pinto, binuksan lang ni Mommy ang pintuan habang umiiyak na pinanonood namin sila. Mami, ang sabi po ni Daddy, magsarado daw po tayo ng pinto. Hindi ko kaya, anak. Paano kung masaktan ang daddy mo? Kapag mangyari yun, kailangan ko siyang tulungan. Pero paano po ako? Dito ka lang. Kahit na ano mangyari, wag na wag kang susunod, ha? Pero Mami, Huwag matigas ang ulo. ayoko pong mawala kayo pareho sa akin, Mami. Huwag niyo po akong iiwan. Hindi ka namin iiwanan. Gagawin namin ang lahat para ligtas tayo makatakas sa baryong to. At kapag nakalabas na tayo, hindi na namin sasayangin ang mga araw na magkakasama tayo, okay? Okay po, Mami. Pinapasok ako ni Mommy sa loob ng kwarto at saka siya lumabas at isinara ang pinto. Umiyak ako ng umiyak habang naririnig kung paano sila naglalaban sa labas. Naririnig kong nasasaktan sila Mommy at Daddy. Pati na rin ang pagmamakaawa ni Lola Imelda kay Kuya Donel na tumigil na hanggang sa biglang tumigil ang ingay at nanahimik ang paligid. Hindi ko alam kung gaano ko katagal na tulala bago ko naisipang buksan ang pinto ng dahan-dahan. Sumilip ako sa siwang at nakita kong may hawak na itak si Lola Imelda habang nakatayo sa harap ni Kuya Donel. Si Mommy at Daddy naman ay parehong nakaupo na sa sahig at nakatingin lang sa kanila. Akala ko, kapag akong nag-alaga sa'yo, hindi ka magagaya sa kanila. Pero mukhang nagkamali ako. Sana inalis na lang kita sa baryong ito. Tulad ng sabi sa akin ng albularyo kaysa nakinig ako sa nanay mo na palakihin kita rito. Kung inalis kita sa baryong ito, sana hindi tayo humantong sa ganito. Lola, pasensya na. Nagpadala lang ako sa tukso. Pasensya na rin, Apo. Pero ito ang kailangan kong gawin para hindi ka na mahirapang pigilan ang sarili mo. Napapikit ako ng mariin nang makita kong inangat ni Lola Imelda ang hawak niyang itak. Alam ko na kung anong gagawin niya. At nang mapasigaw na si Mommy, alam ko na kung ano ang nangyari. Nanginginig ako sa sobrang takot. Ilang saglit pa, nagmulat ako ng mga mata nang marinig kong may tumatakbo papunta sa direksyon ko. At nang dumilat nga ako, nandoon na si Mommy. Niyakap niya ako ng mahigpit, ganoon din si Daddy. Anak, nakita mo ba yung nangyari? Di bang sabi ko sa'yo huwag kang lumabas? Pinikit ko po ang mga mata ko, Mami. Pero kahit na, hindi mo dapat makita ang ganitong mga klaseng eksena. Babe, alam ko nag-aalala ka lang para kay Raisa. Pero sa sitwasyon natin ngayon, talagang hindi na niya maiiwasang makakita ng patayan. Sorry anak, sorry. At kailangan mo maranasan to. Wala naman po may gusto nang nangyari, Mami. Hayaan niyo, malapit na tayong umuwi. Konting tiis na lang. Shaira, Edgar, may kailangan kayong malaman tungkol sa baryong ito. Ano po bang totoo? Na tama ang anak mo. Ang baryong ito ay puro aswang. Ang mga taong nakakasalamuhan ninyo tuwing umaga ay siyang mga aswang din sa gabi. Pati ho yung mga kasama namin dito sa bahay niyo? Maliban sa kanila, yung mga hindi nakatira sa bahay ko ay mga aswang. Kung ganun, bakit hindi nila kami kinakain? Naligaw kami rito habang pauwi kami ng probinsya. Hindi namin alam na mga aswang palang mga taong nandito dahil umaga pa nung nakarating kami. Ang tatay ni Donel ang siyang nagpatuloy sa amin hanggang sa sumapit ang gabi. Doon namin nalaman na mga aswang ang mga nakatira sa baryo pero hindi namin alam na isa sa kanila ang tatay ni Donel. Sa tagal ng panahong nanirahan kami rito, hindi namin malaman-laman ang paraan para makalabas. Kaya nagkagusto ang anak ko sa tatay ni Donel. At nabuo si Donel? Oo. Noong nabuo siya, saka ko lang nalaman na isa rin palang aswang ang inasawa ng anak ko. At hindi lang basta aswang, kundi ang pinuno nila. Sa tanong mo, Edgar,
kung bakit hindi nila kayo kinakain sa umaga. Yun ay dahil tao talaga sila sa umaga. Hindi sila nakakaramdam ng pagkagutom sa tao tuwing maliwanag pa ang araw, pero pagsapit ng dilim, doon nag-uumpisa ang gana nilang kumain. Sige, naiintindihan na po namin ang kwento mo at ng anak mo. Pero yung paglabas sa baryong to, wala bang ibang paraan? May isang araw pa bago maging bilog ang buwan. Paano namin naharapin ang mga aswang bukas ng umaga? May isa pang paraan pero lubhang delikado. Ano po? Susubukan namin kahit na ano. Makatakas lang sa impyernong to. Kailangan yung sunugin ang buong baryo. Kailangang masunog ang lahat ng mga aswang na nakatira rito. Pero mahirap gawin yon. Ang totoo niyan, kaya naglalaho ang baryong ito ay dahil sa isang albularyang nagritual dito noon. Ikinulong niya ang mga aswang sa baryong ito para hindi sila makapanakit ng mga tao, pero nagkaproblema sa ritual na ginawa niya. Namatay siya sa gitna ng pagre-ritual, kaya hindi naging kumpleto at ganito nga ang naging resulta. Lumilitaw pa rin ang baryo tuwing kabilugan ng buwan. Babe, mukhang mahirap nang gawin yan. Hindi na nakasagot si Daddy sa sinabi ni Lola Imelda. Kasi kahit na ako na isang bata, alam ko na magiging mahirap ang pagsunog sa buong baryo na ito. Kahit kasi maliit ang baryo, hindi magiging madali yon, lalo na't mga aswang ang mga nakatira. Tinapos nila ang usapan sa pagpasok sa akin ni Mommy sa loob ng kwarto. Alam ko na may pag-uusapan pa sila. Ayaw lang nilang iparinig sa akin. Mami, makakatakas pa po ba tayo sa baryong to? Hanggat buhay tayo, hindi tayo pwedeng mawalan ng pag-asa, anak. Nakakatakot po, Mami. Paano kung hindi na po tayo makaalis? Paano po kung kagaya ng ibang mga tao dito? Mamatay din po tayo. Shh! Huwag ka mag-alala, anak. Huwag mong masyadong isipin yung mga ganyang bagay, ha? Kami na ng daddy mong bahalang magresolba ng lahat ng problema natin. Hindi mo na kailangang isipin yung mga bagay na yan. Ang mabuti pa, matulog na tayo para makalimutan mo na ang lahat ng mga iniisip mo, okay? Si Daddy po, hindi po ba siya matutulog? Kausap niya pa si Lola Imelda. Pinag-uusapan na nila yung paraan kung paano tayo makakalabas dito, kaya huwag ka na masyado mag-isip. Okay po, Mami. Kung kausapin ako ni Mommy, para pa rin akong isang batang 7 years old. Hindi ko naman siya masisisi dahil ilang taon ding nawala ang atensyon nila sa akin at na-focus lang sa trabaho. Kinantahan ako ni Mommy para makatulog ako. Mabuti na lang at nagawa kong makatulog sa gitna ng mga takot na nararamdaman ko. At nang magising na nga ako, umaga na. Nagising kami dahil sa pagkatok ni Lola Imelda sa kwarto namin. Pinadiretso nila kaming lahat sa kusina kung saan naroon din ang iba pang natirang tao na sasama sa pagtakas mamayang gabi sa oras na sumapit na ang kabilugan ng buwan. Nandito tayo ngayong umaga. Sabay-sabay tayong kakain para sa isang mahalagang anunsyo ko para sa inyo. Babe, may napag-usapan na ba kayo ni Lola Imelda? Oo, pakinggan na muna natin siya. Mamayang gabi ay kabilugan na ng buwan at pwede na ulit tumakas. Pwede na tayong tumakas. Sa pagkakataong ito, gusto ko sanang makatakas na tayong lahat. Sasama ho ba kayo, Lola Imelda? Wala na akong dahilan para manatili pa sa baryong ito, kaya kailangan ko nang umalis. Ayoko na rin na manghayaan lang ang mga aswang dito na buwan-buwan magkaroon ng biktima. Dapat matagal ko na itong ginawa. Ano pong gagawin niyo? Ako ang susunog sa baryong ito. Kung ganun, paano niyo po gagawin yun? Di ba sabi niyo komplikado at mahirap? Magbabahay-bahay ako at kakausapin ko sila. Hindi pa nila alam na patay na si Donel, kaya magpapanggap akong nawawala siya. Magpapatulong ako sa paghahanap at isasama ko si Edgar. Pero babe, sasama ka? Paano kung mapahamak ka? Huwag ka mag-alala, may dala akong proteksyon. At isa pa, hindi nila ako masasaktan habang umaga pa dahil mga normal na tao lang sila. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Kayo rito ni Raisa, maganda na kayo ng mga gamit na dadalhin natin pag-alis. Pinili ni Lola Imelda ang mga buntot pagi na may basbas sa wala. May mga buntot pagi kasi na hindi pala nila pinabasbasan ni Donel. Pati po ba asin, Daddy? Oo anak, pati asin at bawang. Lahat ng pwede nating madala. Pero huwag kayong magdadala ng napakarami dahil baka mahirapan tayo magbitbit.
O sige, basta bumalik ka lang ng ligtas ha. Huwag kayong mag-alala. Makakauwi tayong 3. Nagayos na nga kami ni Mommy ng mga gamit. Ganon din ang iba pa naming mga kasamahan. Si Daddy at si Lola Imelda naman ay lumabas dala ang mga galon na ang sabi ni Mommy ay mga gas daw ang laman. Sa totoo lang, sobrang kabado talaga ako sa gagawin namin. Alam ko na posibleng hindi na kami makaalis pa sa baryong ito kahit papaulit-ulit akong sabihan ni Mommy na magiging ayos din ang lahat. Pero inisip ko pa rin kung hindi ko tatapangan ang sarili ko, hindi talaga kami makakalabas. Dapat hindi ako bata mamaya. Dapat isipin kong matanda na ako para galingan kong lumaban sa mga aswang. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari pero pagpasok ni Daddy sa loob ng bahay, saktong narinig namin ang palahaw ng mga aswang sa labas ng bahay. Kaya tinanong ni Mommy si Daddy. Nagpanggap kami ni Lola Imelda na natagpuan ang patay na katawan ni Donel sa gitna ng gubat. Doon namin inilagay ang bangkay niya kanina bago namin sila lokohin. Kaya ba sila umiiyak? Si Lola Imelda nasaan? Nandun din si Lola Imelda. Nagpapanggap siya na ngayon niya lang nalaman na namatay na si Donel. Siguradong napakasakit para kay Lola Imelda ang mga nangyayaring to. Sinabi mo pa, pero nakikita ko kung gaano siya katatag. Talagang desidido siya sa desisyon niya. Kaya kailangan din nating galingan para makatakas. Tutulungan ko si Lola Imelda sa pagsunog ditong baryo. Ano? Pero di ba ang usapan natin sabay-sabay tayo? Gagabayan ko kayo hanggang sa makita niyong lagusang palabas. Pero babalikan ko si Lola Imelda para sunugin ang baryo. Edgar, ano ka ba? Hindi mo pwedeng gawin yun sa amin. Hindi ko kayang hayaan lang ang isang matanda na gawin ang lahat ng to na mag-isa. Huwag kayong maglala dahil susundan ko kayo. Makakatakas tayong 3. Hindi. Hindi kami aalis ng kami lang. Kung susunugin mong baryo kasama si Lola Imelda, sasama kami. Ay, bakit ba ang tigas ang ulo mo? Ikaw ang matigas ang ulo. Hindi mo ba alam kung anong mangyayari kung hindi ka na makakabalik sa amin? Lalaking walang tatay si Riza at hindi ko yun kaya mangyari. Parang nung nakaraang buwan lang, ayaw mo na sa akin kasi pinaghihinalaan mong may babae ako. Ewan ko sa'yo, Edgar. Basta, susunod ako sa inyo ni Riza, okay? Daddy, magpupunta pa po tayo sa beach kaya tuparin niyo po ang pangako niyo sa amin ha. Oo anak, pangako. Nang sumapit na ang gabi, naghanda na kaming lahat sa pag-alis. Ang sabi ni Daddy, mahuhuli kami dahil may kasamang bata. Kada 10 minuto ay may lumalabas hanggang sa kami na nga ang sumunod. Bukod sa anting-anting na ibinigay ni Lola Imelda, may nakakwintas din na bawang sa leeg namin. May mga asin sa loob ng magkabilang bulsa, maging ang balat namin ay pinahira namin ng katas ng bawang. Nakapagtataka na wala kaming nakakasalubong ng mga aswang habang naglalakad kami palayo sa mga kabahayan hanggang sa makarating kami sa kalsada. Naging dire-diretso ang paglalakad namin. Nakakalayo na kami at umabot pa sa puntong nakarating na sa dulo ng mga kasama namin. Nakalampas na rin ang iba sa dulo ng baryo kung saan palaging nauulit ang daan. Pero nang kami na ang dadaan. Saan kayo pupunta? Lola Imelda, babalikan ko po kayo mamaya pagkatid ko sa kanila sa labas. Hintayin niyo po ako rito. Wag na, Edgar. Isama mo na sila dito. Teka lang, hindi ko si Lola Imelda. Nasa si Lola? Ako ito, si Lola Imelda mo. Sarah, tumakbo na kayo ni Riza! Ako nang bahala rito! Walang makakatakas sa pamilya nyo. Mommy! Daddy! Dumadami na po sila! Gulat na gulat kaming 3 nang marami ng aswang ang nagtakbuhan patungo sa direksyon namin. Nagawa nila kaming paligiran habang si Lola Imelda ay nasa harap namin, nakangiti ng nakakapangilabot. Ilang saglit pa, nilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang putol na kamay. Matanda na talaga si Imelda. Hindi masarap ang laman niya. Lasang luma. Kinain niyo si Lola? Bakit? Bakit kamukha mo siya? Para linlangin kayo siyempre. Para hindi kayo tumakbo. Papalapit na po sila! Kailangan natin lumaban. Dito kayo sa likod ko. Anong gagawin mo, Edgar? Gagawin ko ang plano ni Lola Imelda. Sige, lumapit kayo sa akin at ihahagis ko ang posporo na to sa mga bahay niyo. At anong magagawa ng maliit na apoy sa baryo namin? Sugurin nyo na yan.
Nakatakas na ang iba, pero pwede pa naman ang 3. Talagang matigas ang ulo nyo Itong nababagay sa inyo! Hinagis ni Daddy ang posporong may sindi ng apoy sa likuran ng mga aswang at sa isang iglap, lumiyab ang mga damo. Lahat ay nagulat sa nangyari. Muling nagsindi ng posporo si Daddy at hinagis ulit yon. Nagtuloy-tuloy ang apoy pero ilan lang sa kanilang tumakbo para pigilan ang apoy. Ang ilan ay natira para sugurin pa rin kami kaya ang ginawa ko, naglabas ako ng asin at hinagisa ng mga aswang. Kaagad na ginawa din yon ni na Mommy at Daddy kaya nagawa naming makatakas mula sa kumpol ng mga aswang. Teka lang, mauna na kayo. Kailangan ko pandagdagan ng apoy. Hayaan mo na, Edgar. Kailangan na natin makatakas. Oo, at makakatakas tayo rito. Pero kung hindi natin tatapusin ang buhay nila, patuloy pa rin sila maghahasik ng lagim. Ay, nakakainis ka. Pero sige, total tama ka naman. Tutulungan na kita. Tutulong din po ako! Wala nang nagawa pa si Daddy nang magpumilit kaming tumulong. Habang si Daddy ang nagdadagdag ng apoy sa baryo, kami naman ni Mommy ang lumalaban sa mga aswang na pilit pa rin kaming hinahabol. At nang halos mapuno na ng apoy ang buong baryo, hinawakan na ni Daddy ang mga kamay namin at tumakbo kami palayo. Kasunod ng paghagis niya ng bawang sa aswang na nag-anyong Lola Imelda. Sa isang kisap mata, tuluyan kaming nakalabas mula sa baryo ng mga aswang. Parang panaginip lang ang lahat ng mga nangyari. Pagkalabas namin sa baryo, humingi kami ng tulong sa nadaanan naming barangay hall. Tinawagan nila si Lola at kaagad niya kaming sinundo. 1 buwan daw kaming nawala at inakala nilang nadisgrasya na kami at namatay. Ikinuwento ng Daddy ko kay Lola ang mga nangyari sa amin at tanging siya lang ang naniwala sa kwento namin. Hindi kasi naniwala ang mga pulis. Mabilis na lumipas ang 1 buong taon. At pagsapit ng 11th birthday ko, napagpasyahan nila Mommy na magpunta talaga sa beach. Pero this time, pinaghandaan na nila. Mommy, ano po kaya kung magdala tayo ng bawang, asin tsaka buntot pagi? Yung binigay ni Lola Imelda? Ha? Bakit naman tayo magdadala nun? Para po safe. Alam niyo naman po yung nangyari sa atin eh. Anak, wala nang baryo na yun. Kaya hindi na tayo maliligaw ulit. Pero hindi naman tayo sigurado kung wala na bang ganong klaseng baryo. Baka mamaya maligaw ulit tayo. Tama si Riza. Magdala na lang tayo para sigurado. Ay, ang lala ng dinanas natin noong nakaraang taon. Hanggang ngayon nga napapanaginipan ko pa rin eh. Kaya hindi ko kayo masisisi kung gusto nyong magdoble ingat. Pero sa tingin ko, wala naman mga aswang sa Palawan, no? Sa Palawan po tayo pupunta? Naku, secret nga lang. Ikaw talaga. Yung bibig mo minsan no? Sorry naman. Pero at least, alam natin na magiging masaya si Riza. Tama ba? Opo! Masayang masaya! Simula nung insidenteng nangyari sa buhay namin, sinulit na ni na Mommy at Daddy ang oras nila na kasama ko. Ilang taon na rin ang nakalipas, higit 1 dekada na rin. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala namin ang mga nangyari. Minsan nga binabangungot ako na naroon pa rin daw ako. Mahirap kalimutan pero yung experience namin na yon ang nagbigay ng daan para ma-realize nila Mommy at Daddy ang isang napakahalagang bagay pagdating sa pamilya, ang pag-aaruga. At kung hindi dahil sa lugar na yon, hindi siguro sila tatandang magkasama. Iba rin sana ang naging kwento ko ngayon. Maraming salamat po sa pagtampok ng kakaiba kong kwento na ito, Miss Anne. Sana po ay more power pa sa inyong channel. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Nagmamahal, Riza. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com.
Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.